Yo guys, what's up? So, kumusta? Medyo matagal-tagal na din ako hindi ka nakapag-vid. Dami ko ng utang sa inyo. But anyway, so for today's video pala guys, I'm going to discuss to you about how I'm going to install sa brake settings ko sa front. Kasi sa mga nakakapanood ng video ko, I'm pretty sure madami sa inyo na nakikita naman kung na hindi siya yung typical yung pag-install ko ng brake sa front. Tsaka madami ding gumaya, but at the same time medyo sila. Yun actually pareho naman tayo ng experience. Maano talaga siya sa brakes. Yung yung brake settings ko. Medyo talaga siya, magastos sa brakes. But sa tagal kong gumamit ng ganun na settings ng brake, may mga ginawa akong paraan na somehow hindi siya basta-basta ganun na natitear kaagad yung brakes natin. Kasi natitear yun guys dahil sa impact tsaka dito sa edge. Okay? So by the way guys, ito yung nag-experiment kasi ako ng gamit yung mga new plates eh. So eto naka-disassemble yung second main car ko for a reason is maintenance ko siya. But usually kahit sa main car ko, usually ang gamit ko talaga dito is yung popsicle. Okay, so but lang naman din, same thing lang naman yung positioning niya sa ito. Kaya sinubukan kong ito na lang i-try ko. Okay, kaya so and also pala sa mga bago pa sa mga viewers ko. So this is my brake setting sa harap. Paano ko ginagawa, okay? So ganito talaga siya. Yung sa front. So you may wonder, merong tape dito. Ito kasi guys na main car ko. Actually nabuo ko siya, 'di ba? Nabuo ko ulit siya. Nagbago na ako ng main car kasi parang pina-retire ko na to eh. But ibinalik ko. And binuhay ko ulit siya. Ngayon, eto naka-settings na kasi to guys for All Japan Cup. This coming All Japan Cup sa November. Naka-settings na siya sa layout kaya ayoko munang galawin yung as much as possible ito. Na-try ko na, na-test ko na, na-try ko na. Actually, mayroon akong vid at saka ma-explain ko doon kung bakit. Paano to, anong nangyari dito. Okay, so sa ibang video na lang 'yan. Okay, proceed tayo sa paano ko mag-install ng brakes ko. Okay, so kailangan nyo guys is first is ito. Rubber tubing, syempre, brakes natin, sponge. Hindi necessary yung example ko lang guys is siya white lang ang ginamit ko, but hindi necessary na white din yung depende na yun sa layout na lalapagan nyo. And also yung yung sa likod ng ganito natin, okay, ginagamit ko. Explain ko lang mamaya paano. Okay, so first eto muna tayo. So yung rubber tubing pala guys, nakukuha siya sa AO packs ng Tamiya, yung AO1045, yun doon na pack rubber tubing. So doon mo makukuha. And eto, yung size na ito is 35 mm. Kinakat ko siya ng about 34-35 mm. Ganun yung size niya. And also naman guys, eto yung taas na ito, kinakat ko siya ng 24 to 26 mm. Ito ang haba. But ang lapad niya, yung pa dito, ganyan, is around 10 or 11 mm. Ganun yung haba niya. Ngayon, ito naman guys, nasa inyo na yun. Titingnan nyo na lang yun guys. Kung gaano siya pa-explain ko mamaya Okay, so first is install na natin yung ito. So bakit ito ko? 'Di ba kung napapansin niyo guys, may gap dito, 'di ba? Diyan ko. Ngayon guys, ito ilapit ko ng konti.
Yung sa rubber tube nyo guys, hindi nyo kailangan siyang idulo dito. Okay? Tsaka idulo dito. Kung napapansin yung line na to, ito palatandaan nyo. Na hanggang dyan lang yung rubber tube nyo. Ito. Kasi pag dinulo nyo yan dyan, nagkakaroon na siya ng yung parang arc. Mag-ano na yan eh. Hindi na yan mag-arc na yan eh. So, ang gagawin nyo lang, doon lang, para straight pa rin siya. Then, i-push nyo lang siya guys, konti. Yung papasok siya. Yung ano. Yung konting ano lang. Mapasok lang siya. Sample yan, ganyan. Masok na. Okay? Masok na, diba? Pero push lang konti. Huwag lang yung todo talaga. Tapos, sakto lang. Parang mag-a-align siya. Halos mag-a-align siya sa plates. Tingnan nyo. Ayan, wait lang ha. Tingnan nyo yung plates ko sa harap. Basta parang mag-a-ano siya. Makikita nyo naman yun eh. Parang mag-a-align siya doon. Halos mag-a-align lang. Parang ano. Basta may kaumbok pa rin siya konti yung ano nyo. So yan. Okay na. Ganyan. Ngayon. Dito ngayon to papasok. Eto. So eto guys. Diba merong surface na ito. Yung rough surface niya. Saka meron doon yung makinis na surface. Ito yung makinis na surface. Ngayon sa rough na surface nyo guys. Lalagyan yung double-sided tape. Okay? So, by the way guys, sa brakes, ang gamit ko na double-sided tape, ito. Ito ang gamit ko palagi. Okay, so, ngayon, ito naman guys, dito nyo ilalagay siya sa, dito na banda. Wait lang guys ha. Dito na banda. Wait lang. Wait lang. Medyo natatanggal yung rubber eh. Kasi pinupush ko pa to eh. Konti eh. Push nyo pa kasi dapat eh. Push lang ng push. Okay. Basta papasok yan. Dapat pumasok yan konti guys. Papasukin nyo konti. Yung parang ganito. Yan. Hindi kasi sa pumasok kanina eh. Yan. Papasukin nyo ng konti. Yan. Magkakaroon siya ng ganyan. Yan. Hindi ko lang na ano. Basta ano ko lang guys ha. For just ano lang. Sake of demo lang. Basta ganyan tapos ano nyo na lang guys na yung each side niya pantay. So ngayon meron ako na guys, karoon na siya ng ganyan, 'di ba? Pantayan sa papantayan sa ano, 'di ba? Sa dito plates. So what are you going to do? Ito tatakpan niyo yung dito na part, yung sa edge niya. Tsaka dito. Parang nagiging safeguard niya sa ano, sa yan. Okay? Parang ganyan siya guys. Yan. Sa brakes nyo. Okay, so laging tandaan, ito yung makinis na part. Yung rough na surface, and yun yung nasa likod. Yun yung nalalagyan nyo ng double-sided tape. Okay, so lagay na natin. So ito yun. Ito guys, nilagyan ko na ng ano, double-sided tape to. Para at least hindi tayo magtagal sa video. So ito, usually dito yan, hanggang dito yan. Meron kasi ako guys ano, pag popsicle yung gamit ko guys, ganito siya. Pakita ko. Kung napapansin nyo, meron akong white na ano dito, diba? Sponge. 2mm pala. By the way, yung lapad nito guys is 2mm. Ha? Yung ilalagay nyo dito as support niya. Sa akin kasi wala akong support dito, di ba? Wala akong nakalagay na support. So, lalagyan natin ng support. Yung nilalagay ko lang naman na support dyan kasi guys, ano lang, yung ito lang, saktuhin nyo lang. Gaano siya kahaba, yung ano, vacant. Yan, ganyan nyo lang. Okay? So, ngayon, lalagay na natin yung ano, brakes. Ganyan. Yan. Ganyan ako naglalagay. So, inuuna ko talaga yung center pag naglalagay ako guys. Ngayon, ang palatandaan ko sa center guys, ito. Ito siya. Ito ang dalawa palagi kong palatandaan. Diyan ko lang na ano yan, yung sentro. Okay, so ganyan. Diyan ako nag-uumpisa sa paglagay. Ngayon, dito naman, palagi nyo yung, kaya palagi nyo yung ano,
Ito yung katapusan para mas kakapit talaga siya. Okay? Dito sa dulo. Yan. Yan. Tapos, pag nag-ano pala ako guys, nag-cut ako ng double-sided tape. Yung dulo dito, tsaka dulo dito, meron niyang sobra konti. Pero dito, hindi ko na pinasosobrahan yan. Yung dito na side. Hindi na to, wala na akong sobra. Sobrang ano talaga yan. Inaano ko yan na parang dulong-dulo, ano siya. Pantay siya sa mismo sa sponge. Yung dito lang yung ano, may sobra. Konti. Yung dulo dito, tsaka dulo dito. Okay? So, klaro na. So, ngayon, dito. Maglalagay naman ako ngayon dito. Okay, sa akin, eto. Wait lang. Ayusin ko lang. Yan. Ayan. Hindi pa maayos. Yan. Lagay ka. Yan, ganyan. Tapos, lalagay ko din dito yung isa. Basta ganyan. Basta ganyan. Lumang ano na kasi to guys eh. Prepare ko. Pero ano nyo lang. Didikit yan. Yan. So ngayon guys, yan. Ganyan siya. Yung forma. Okay. Pantayin nyo lang. Ngayon guys, wag nyo siyang, eto na sponge guys. Etong brakes nyo. Wag nyo idikit dito ha. Sa gitna nyo. Lagyan nyo talaga ng space. Yan, ganyan. Dyan. Lagyan nyo ng space. Dapat may spacing yan. Wag yung masyadong, pwedeng maliit na space. Pwede yun. Basta lagyan nyo lang talaga ng space. Tulad na ito. Papansin nyo, liit ng gap ng ano nila, diba? Pero may space pa rin. Yun ang ano nyo. Yun ang gagawin nyo. Wag nyo siyang ano. Kasi yan yung may effect dyan kung ang tawag nito, kung nakadikit o sa hindi nakadikit. Okay? So, ito yung parang maximum na ano niya. Magagamit mo yung maximum effect pag ng brakes sa harap na ganito. Pag nakaganito siya. Makikita mo yung difference talaga. Okay? And also, since tapos na, ganyan lang yung ano, pag-install. Yan ko lang guys, ang allowed yung mailagay dito guys. Kung naka small dia kayo guys, ang allowed yung mailagay na brakes dito is yung 2mm at saka 1mm. Hindi kayo makakapaglagay ng 3mm kasi sayad na yun. Okay, so ganyan yung ano. Pakita ko. Yan. So I think yan, ganyan na. Ganyan na yung brakes natin. Okay, so sa likod naman, naka-ABS ako nito eh, sa likod eh. Madali lang to, i-discuss ko na lang konti. So ganito sa akin. So meron ako ito, 1mm tsaka 2mm. Pero guys, ang madalas na combo ko nito na ganito na brakes is blue yung 1mm ko. At tsaka basta soft braking ako na 1mm blue, tapos either black or pink or white na 2mm dito. Ngayon, ang mangyayari nun guys, ang effect na kinukuha ko dito, pag titingnan nyo yung checker nyo sa slope, yung checker na yun, kailangan yung eto na part, tatama siya dun, eto lang na part ha, dyan, tatama siya sa slope, eto na part ha, ulitin ko. Yan, ganyan. Yan lang yung kailangan yung ipatama dun sa slope. Tapos, once tumama to guys, automatic eto na banda. Tatama to siya. Secondary na tatama to sa slope din. So, nagkakaroon ka ng first approach at saka second approach na braking. So, yun ang ano. Lalong-lalo na pag gusto nyo iratratin yung layout. Tapos, may nakikita kayong technical na 2 receiver, mga ganon na pwede. Kahit naman 3 receiver, mag-ano ka lang, blue ka lang. Kahit puro blue mo, ang gawin mo. 2mm na blue, 1mm na blue. Maganda yung ano niya, maganda yung pasok niya doon. Kayang i-retrat naman yung mga ganon, mga tabletop, mga ano pa ba, tsunami, mga ganon. So, I think yun lang guys.
yun lang yung ano natin. So eto na yung braking ko sa FMA. So sa lahat ng mga nagtatanong, so this is how I do it, and eto yung ginagawa ko na paraan para hindi mabilis mag tear yung brakes ko sa harap. Okay, so okay guys, thank you again. So yun lang, and next time upload ko yung takbo neto, tsaka explain ko yung dito, yung sa settings sa auto, kasi may cut jump yun eh. So magandang magandang i-explain ko yun sa inyo. Okay guys, so yun lang. Thank you again for watching, and pasensya na kung medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. So eto, wala na tong edit, i-upload ko na kaagad. Okay guys, thank you ulit. Thank you, and see you again for my next video. Jane.